Nagbanta ang Iran na lalong pagyamanin ang uranium para sa sandatang nuklear matapos mabigo ang negosasyon sa mga Amerikano. Sinabi ngayon ni Pangulong Donald Trump ng Amerika na halos wala ng bisa ang tigil putukan sa pagitan ng Amerika at Iran at hindi nasiyahan ang Washington sa naging sagot ng Iran sa mga inalok na kondisyon ng kasunduang pangkapayapaan. Inis na sinabi ni Donald Trump na hindi man lang niya natapos basahin ang alok ng Iran dahil, ayon sa kanya, ito raw ay kalokohan. Kasabay nito, agad ipinatawag ni Trump ang mga opisyal sa Situation Room ng White House para talakayin ang muling pagsisimula ng aksyong militar laban sa Iran. Sa huli, muling tumaas ang presyo ng langis at parami ng parami ang mga hula na babalik ang Estados Unidos sa pambubomba sa Iran. Ako si Alexei Pechi, pag-usapan natin ng magkasama ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito, i-like ang episode at mag-iwan ng kahit anong komento ninyo. Mag-subscribe na lang sa Telegram channel kong Pechi News, makikita ang link sa video description. Nitong Lunes, nakipagkita si Pangulong Donald Trump ng US sa kanyang National Security Team para talakayin ang susunod na hakbang sa digmaan kontra Iran. Kasama na dito ang posibleng muling pagsisimula ng mga aksyong militar matapos tuluyang mabigo ang mga negosasyon noong Linggo. Sabi ng White House, nais ni Trump ng kasunduang magwawakas sa lahat ng ito. Dahil tumanggi ang Iran sa karamihan ng hinihingi at ayaw magbigay ng malaking konsesyon sa nuclear program nito, muling lumalabas ang opsyong militar sa negosasyon. Sa Iran, ramdam din nila na posibleng sumiklab muli ang digmaan kaya tinaasan nilang pusta at inilabas ang kanilang alas. Ang kinatawan ng Komisyon ng Parlamento ng Iran para sa Pambansang Seguridad at Panlabas na Politika ay naghayag ngayong araw na kung muling atakehin ng Estados Unidos o Israel ang Iran, magsisimula na ang Tehran sa paggawa ng uranium na pang-armas. Narito ang kanyang pahayag. Isa sa mga opsyon ng Iran sakaling magkaroon ng panibagong pag-atake ay ang pagpayaman ng uranium hanggang 70%, tatalakay namin ito sa parlamento. Ang punto dito ay ang uranium na may 70% na antas ng pagpayaman ay tuwirang daan patungo sa mabilis na pagbuo ng isang nuclear na programa. Sa huli, bumalik ang Iran sa dati nitong paboritong posisyon. Ibig sabihin ay ang magpatagal hanggat maaari. Nag-antay ng 10 araw ang Estados Unidos sa sagot ng Iran tungkol sa proyekto para sa pagtigil ng digmaan. Kahit noon, sabi ni Trump, 48 oras lang dapat. Ginamit nila ang 10 araw. Naniniwala si Trump na pwede pa magkasundo. Optimistiko siya noon at sinabi niyang malapit na silang pumirma ng kasunduan. Gayunpaman, ang sagot ng Iran na dumating noong Linggo ng gabi ay negatibo. Sa Tehran, sinabi nila na ang alok ni Trump ay nangangahulugan ng pagsuko ng Iran na hindi nila tatanggapin. Sa huli, naghen ang Iran ng sariling planong pangkapayapaan sa mga Amerikano. Sinabi ni Trump na halos wala ng bisa ang tigil putukan at hindi tinanggap ng Washington ang sagot ng Iran sa kasunduang pangkapayapaan. Narito ang maikling pahayag ni Trump. Hindi ko man natapos basahin ang kalokohan na ipinadala nila. Nais ng Iran na matapos ang giyera sa lahat ng front, kabilang ang Lebanon kung saan nakikipaglaban ang kaalyado ng Estados Unidos na Israel laban sa grupong Hezbollah na suportado ng Tehran. Binigyang diin din ng Tehran ang kanilang karapatan at soberanya sa kipot ng Hormuz, humiling ng kompensasyon sa pinsala ng digmaan at pagtatapos ng pagyeyelo ng Amerika. Sa ganitong sitwasyon, hindi pwedeng itigil ni Trump ang aksyong militar at saka simula ng talakayan sa mas kontrobersyal na issue tulad ng nuclear program ng Iran. Sa kabilang banda, hindi rin nagtagumpay si Trump na lutasin ang lahat sa pamamagitan ng militar dahil hindi man lang niya nabuksan muli ang kipot ng Hormuz. Paalala, si Trump ay nagdeklara ng operasyong militar na kalayaan, ngunit wala pa ring nagawa ang mga barko ng hukbong dagat ng Estados Unidos. Nagkaroon ng sagupaan na pakawala ng misil ang Iran, inatake ng Amerika ang mga bangka ng Iran, ngunit hindi pa rin nabuksan muli ang kipot ng Hormuz. Ipinakita ng mga kumpanya ng Kepler at LSEDJI na noong nakarang linggo, 3 tanker ng langis lang ang dumaan sa kipot ng Hormuz. Hindi ito dahil sa tulong ng mga sundalong Amerikano, kundi dahil pinatay nila ang mga transponder para makaiwas sa pag-atake ng Iran.
Mahalaga ring banggitin dito na nung linggo, isang gas carrier mula Qatar ang nakatawid sa Kipot pero mukhang hindi ito dahil sa tulong ng mga Amerikano kundi isang hiwalay na kasunduan ng Qatar at Iran. Dahil ngayon, may isa pang tanker ng liquefied natural gas na ang pangalan ay Migzem na galing sa Ras Laffan ng Qatar papunta sa daungan ng Qasim sa Pakistan at tatawid din ito ng maayos sa Strait of Hormuz. Ngayong bigo si Trump sa kasunduan, handa na ulit siyang makipagdigma. Ayon sa mga ulat, kamakailan ay tinipon ni Trump sa isang opisina sina Vice Presidente J.D. Vance, espesyal na sugo Steve Witkoff, kalihim ng Estado Mark Rubio, kalihim ng Depensa Pete Hegseth, tagapangulo ng pinagsamang lupon ng mga hepe ng Kawani General Dan Kane, Direktor ng Central Intelligence Agency ng US John Ratcliffe at iba pang matataas na opisyal. Bago ang pagpupulong, sinabi ni Trump at inuulit ko, may plano ako, hindi dapat magkaroon ng sandatang nuklear ang Iran. Ang tigil putukan sa Iran ay malapit ng bumagsak. Sumang-ayon ang Iran na ibigay sa Estados Unidos ang reserba nilang enriched uranium, ngunit nagbago ang kanilang posisyon dahil hindi na ito nabanggit sa sagot nila noong linggo. Ngayon, ang pamunuan ng Iran ay nahahati sa mga moderado at mga baliw. Sa huli, sinabi ng White House na muling pinag-iisipan ni Trump ang mga aksyong militar laban sa Iran. At ngayon, ang pagpuwersa sa kanya na magbigay ng konsesyon tungkol sa kanilang nuclear program. Sa mga opsyon na kinokonsidera ni Donald Trump, isa na rito ang muling pagpapatuloy ng mismong operasyon ng Proyektong Kalayaan, ibig sabihin, ang operasyong Amerikano sa pag-eskorta sa mga barko sa Strait of Hormuz na pansamantalang itinigil noong nakaraang linggo dahil wala rin naman itong naidulot na kakaibang resulta. Isa pang opsyon ang muling pagbomba at pag-atake sa 25% ng mga target na natukoy na ng mga Amerikanong sundalo pero hindi pa tinatamaan. Gusto ng pamahalaan ng Israel na mag-utos si Trump ng isang operasyon ng Special Forces para tiyakin ang seguridad ng mga reserba ng enriched uranium ng Iran. Sinasabi ng mga opisyal ng Israel na nag-aatubili pa si Trump na magbigay ng ganoong utos dahil ito ay napakadelikado. Gusto ko lang sabihin na handa pa ring sumugal si Trump pero sa ibang usapin. Inanunsyo ng gobyerno ng Estados Unidos ang pagpataw ng mga parusa laban sa 3 individual at 9 na kumpanya mula sa United Arab Emirates, Hong Kong at Oman dahil sa pagtulong sa pagdadala ng langis ng Iran papuntang China. Nilinaw ng kagawaran ng pananalapi ng Amerika na ang bagong parusa ay para sa mga tumulong sa Islamic Revolutionary Guard Corps magbenta ng langis sa merkado ng China at kumita ng daan-daang milyong dolyar dito. Binigyan diin ni Scott Bessent, pinuno ng US Treasury, na ipagpapatuloy ng administrasyon ni Donald Trump ang mga parusa upang mawala ng pondo ang pamahalaan at hukbo ng Iran. Para bumili ng armas, suportahan ang proxy forces nila sa gitnang silangan at ipatupad ang mga programang nuklear. Kamakailan, inanunsyo ng kagawaran ng Estado ng Estados Unidos ang gantimpala. Dolyar para sa impormasyong makatutulong maglantad sa mga pinansyal na mekanismo ng hukbong tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon. At lahat ng ito ay ginagawa ni Donald Trump bago ang kanyang pagbisita sa Beijing sa mga susunod na araw kung saan siya ay makikipagpulong kay leader ng China, Xi Jinping. Inaasahan ng pinuno ng White House ay maglalagay ng presyon kay leader ng China upang tumulong sa paglutas ng sigalot sa Iran at maibalik ang daanan sa estratehikong mahalagang kipot ng Hormuz. Kung magtatagumpay siya ay hindi pa tiyak dahil siguradong may kapalit na mahalaga ang tulong ni Xi Jinping. Mga kaibigan, inirerekomenda kong bisitahin nyo ang aking YouTube channel at panurin ang video na si Xi Jinping ay nagpadala ng bill kay Donald Trump. Sa video na yon, tinalakay natin kung paano inaayos ng mga Chino ang sitwasyon ngayon upang magkaroon si Trump ng utang na loob kay Xi Jinping at sa tulong ni Xi Jinping sa pagtatapos ng digmaan sa gitnang silangan. Hindi ko na uulitin dito ko na lang tatapusin. Ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ibaba ng bidyong ito, mag-subscribe sa channel at pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Mga kaibigan, kung nais ninyong suportahan ng YouTube channel na ito, maaari kayong mag-donate kahit magkano sa pamamagitan ng mga link at detalye sa deskripsyon ng video na ito o sa QR code na nasa inyong mga screen. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.